natin ang 5 araw. At kaya naman, meron tayong goal na tinitignan, meron tayong mga pakay na tinitignan sa buhay natin. Ang bawat isa sa atin may mga layunin, kaya kung bakit tayo nag-exist sa mundong ito, dahil nga para matapos ang layunin na pinagkaloob sa atin ng ating Panginoong Diyos. Yung mga sadya tayo, goal sa buhay. Kung ano yung plano o ngayon, ay dapat maging plano din ang ating Panginoong Diyos. Minsan, tinatanong natin sa ating sarili, yung plano ko ba yung plano ng Diyos? Kaya naman, yung goal natin ngayon, ang plano ko ba sa taong 2024 ay plano din ba ng ating Panginoong Diyos? Ay kagaya ng ginawa ng mga pantas na ito, may plano sila na pumunta doon sa Bethlehem. Galing sila sa malayong lugar, galing sa silanganan, doon sa Persia. Kaya naman, kahit malayo yung pinagalingan nila, may pakay sila, may sadya sila, may layunin sila, may plano sila. Kaya ang planong ito ay nagtagumpay. Nung makita nila ang batang Jesus, yung sanggol na Jesus, na kanilang paglilingkuran, na kanilang sasambahin, na kanilang paghahandugan. Kaya naman sa bawat sa atin, may mga plano na pinagkatiwala sa atin ng Diyos, na binigay sa ating puso ang Diyos. Ang mga plano na yun, dapat natin tuparin, lalong higit sa buhay natin pananampalataya. Mga plano natin sa kinabukasan natin, mga plano natin sa ating mga anak, mga plano natin sa ating mga anak buhay. Ang plano ngayon ay para sa ating mga kabutihan, sa ating kabutihan. Katulad na lamang ng mga pantas na ito. Mga pantas na ito, may iba nagsasabi na sila ay nanggaling sa malayong silangan. Yung iba naman, tinatawag nilang Gaspar, Melchior at Baltasar. Kaya nakusundo yung katawagang 3 kings. Diba? 3 mago. May story na kung saan sinasabi na ang isang ito ay nanggaling sa India, ang isang ito ay nanggaling sa Persia, ang isang ito ay nanggaling sa Arabia. Kaya naman sinabi nila ang 3 mago, 3 kings, kasi nga nakabasa sila doon sa inihandog doon sa batang Jesus na ginto, mira, at kamangyan. Wala pong pinag-iba yun. Ang mahalaga doon, merong naghandog, merong sumamba sa ating Panginoong Jesus. Kaya naman, sa taong ito, 2025, dapat magkaroon tayo ng maayos na pakay sa paglilingkod natin sa ating Panginoong Diyos. Nagsasaliksik sa ating Panginoong Diyos. Naalala ko tuloy yung pagsasaliksik na ito, na yung mga magong ito, yung mga pantas na ito, parang kamag-anak nila si PSP. Kasi nga sila ay merong katanungan sa kanilang puso. Meron silang gustong masagot na nasaan ba yung hari ng mga Hudyo. Nasaan ba sinilang yung hari ng mga Hudyo? Ito yung question nila eh. Kaya naman ginawa nila, sila ay nag-survey. Tinanong nila si Haring Herodes, kaya pumunta doon sila sa templo ng Haring Herodes. At ito naman si Herodes, ang tanong-tanong sa mga guru ng Ordos, sa mga eskribas, sa mga Pinoong pare. Merong survey na ginawa. Kaya naman, tayo din na mananampalataya, nagsasaliksik tayo sa ating Panginoong Diyos. Ang hinahanap ng ating Panginoong Diyos, yung puso na lagi nagsasaliksik sa Kanya. Pagkaman tayo napapagod, nagsasawa, pero ang Diyos hindi tumitigil sa atin na hanapin Siya. Ang Diyos hindi tumitigil na tayo ay tumatok sa Kanya. Bakit? Kasi nga, lagi ang ating Panginoong Diyos na gumagawa ng paraan para tayo ay magsaliksik sa Kanyang presensya. Dahil nga, kapag tayo lagi nauuhaw sa Kanyang presensya, kapag tayo laging gutom sa Kanyang presensya, hinahanap natin Siya ng malalim, hinuhukay natin Siya na parang lupa, ng malalim para matagpuan natin, masaliksik natin kung ano ba ang kagustuhan ng ating Panginoong
Diyos sa buhay natin. At tulad na lamang ng uhaw na uwak. Sino sa inyo nakarinig ng uhaw na uwak? Yung uwak na uhaw. Ito yung panahon na kung saan tagtuyot, tag-init, halos walang makita ang uwak na ito. Lumilipad siya sa isang lugar. Nagpuno sa bati, sa ilog, sa malamig na sapa, sa stagnant water, wala siya makita. Ay ang uhaw na ito, yung uwak na ito, nauuhaw na. Halos mamamatay ng uwak na ito. Kaya naman, meron siyang nakita na banga. Itong bangang ito, pagdapo niya sa banga, sa butas ng banga, nakita niya mayroong tubig. Yung nga lang, siyempre, uwak siya eh. Buka lang, ang gagamitin niya para makainom sa doon na banga. Dahil meron naman tubig banga. Kaya ang ginawa niya, wala siyang ibang maisip. Lumipad siya, bumuha siya ng mga bato. Mga batong ito, tinagay niya habang lumipad siya, tamat-amat niya, tandaan niya, ilalagay ko siya sa loob ng banga. Hanggang sa yung tubig, umaas na sa bunga ng banga. Kaya naman itong uwak, magsayang nakainom, kabila ng kanyang pagkakumaw. Dahil gumawa siya ng paraan, nag-isip siya ng paraan, at yung paraan na yun ay para sa kanyang pagkakumaw. Tayo na mananampalataya kung ano, minsan yung ayaw natin, ginagawa natin dahilan, at kung meron naman tayong gusto, gumagawa tayo ng paraan. Gagawin. Kung ayaw mo, may dahilan. Kung gusto mo, may paraan. May paraan para sa masigil ang ating Panginoon. Bakit? Kasi nga, sa kabila ng ating limitasyon, sa kabila ng ating mga kakayahan, hindi niya tinitignan kung ano man yung ating kakayahan. Hindi pa natin kayang abutin yung taas yung kaisipan ng Diyos, gaano man ito kataas. Hindi man natin kaya silipin yung kaisipan ng Diyos, hindi man natin kaya sisirin at tulad ng pinakamalalim na karagatan yung kagustuhan ng Diyos sa buhay natin. Ang Diyos ay gumagawa ng paraan, nadala niya tayo sa kanyang tabi para sa isipin natin pag-isipin ng Diyos. Para sinaalam ng Diyos yung puso natin. At yung puso natin, ano sasabi? Panginoong Diyos, gusto ko pong maranasan kung ano yung layunin sa buhay ko. Hindi po masama magtanong sa ating Panginoong Diyos. Huwag po tayong mahiyang magtanong. Panginoong Diyos, ano ba talaga layunin mo sa buhay ko? Minsan, tatanong tayo, nahihiya tayo. Nahihiya tayo manalangin. Ito ba yung gusto ng ating Panginoong Diyos? Nahihiya tayo magtanong. Sinabi nga, may isang commercial, huwag mahihiyang magtanong. Dahil nasa pagtatanong, nakakabuti ito para matuto tayo, malaman natin at magkaroon tayo ng kaalaman doon sa bagay na tinatanong natin. Higit sa lahat yan, hanapin natin yung masagutan ng kung ano ba talagang maganda sa buhay natin. At sinabi nga sa Matthew 6:33, but seek ye first the kingdom of God. Hinahanap natin yung kaharian ng ating Panginoong Diyos. Hindi yung kaharian natin. Kasi nga yung kaharian natin talagang malawak yan. Pero yung kaharian ng Diyos na maghari siya sa puso natin, na maghari sa buhay natin, siya yung ginagawang trono ng ating puso, ang Diyos na nagahari sa buhay natin. Higit sa lahat yan. Umatok ka sa pamamagitan ng pagkakato natin sa pusuan ng langit. Alam mo, pagbubuksan tayo ng ating Panginoong Diyos. Kapag binuksan ng ating Panginoong Diyos yung mga pagpapala, baka masabi mo, Panginoon, nakakasabang mag-ipon ng mga pagpapala, nakapagod mo ito ng pagpapala. Bakit sila, kapag kumakatok tayo sa pintuan ng langit, alam mo, magbubuksan ka ng ating Panginoong Diyos. Huwag lamang po tayo manghinawa, huwag lamang po tayo magsawa,
sa pagkatok sa pintuan ng langit ng ating Panginoon Diyos. Pangalawa, paglalarawan kung ano ba ang kayang gawin ng Diyos sa buhay natin. Ayaw ba natin i-describe kung ano ba yung mangyayari sa buong taon? Hindi ba, diba? Hindi pa natin kaya gawin. Hindi pa natin kaya i-describe. Dahil yung araw pa lang tayo sa taong 2025. Isang pagkakulit, sa pagkawang kanya ito, marami pa tayo marami pa marami din. Dapat gawin. Kailangan ng mga pagtulong, ating mga. Dahil yan, ay ko natin darami ko ano yung gagawin sa ating Panginoon Diyos, pagkakot ang Panginoon Diyos. Pinakakatuwala lang natin ang Panginoon Diyos dahil mas siya yung tumulong ng ating buhay. Siya yung nakakangat sa ating buhay. Kasi natin tumulong siya yung dapat ang tumulong sa ating buhay. Siya yung nagbuhos sa ating buhay. Siya yung nagkatuloy sa ating buhay. Siya yung nagbibigay sa ating ang manuto at buhay. Mag-iilang natin sa ating buhay. Para ito sa ating buhay. Natapos na ang Panginoon Diyos ang nangyayari sa ating buhay. Kaya sa ibang tao na nangyayari ng inyong sa buhay natin dahil sa kahamas natin po. Kaya mabuti na nangyayari ng ating Panginoon Diyos sa buhay natin dahil sa ito ay para sa kahanan natin. Tuloy na sinabi ko sa Panginoon Diyos dahil kapag natin ilaw na muli lahat ng tulong ng mamahalang sa ating bayan ng Israel. Sinabi mamahalang sa bayan ng Israel ang mga Diyos na dapat ang Panginoon Diyos ang dapat ang inialam ang aming buhay. Ngunit ito sa akin, ang Panginoon Diyos ang dapat ang inialam sa buhay dahil nakatawag mo sa ating kabutihan. Pero, ang bilang hari ng ating buhay dahil kayo kasama ka sa kanyang kaharian. Magkaiba si Anon na hari ng mga hari at magkaiba si Herodes na hari ng Ordina. Bakit si Hari Herodes ang Maria kung sila ang nagtalo na ang gagawin. Hindi pa siya manilang. Kaya tinatawag niya yung mga bantas. Iniisip na na pwede ko yung langin yung mga bantas na ito. Dahil nga, hindi niya malaman sa kanya yung tagapagpita, yung Kristo. Kaya naman, itong mga bantas, hindi manilang ni Herodes. Ibigay ko pa lang kung huwag na kayo bumalik ay namin na lagi. Ang mundo ito, talagang maraming binigay sa para sa atin. Ngunit ang binigay yun, hindi na tayo makakakali na sila. Ang Panginoong Yesus, siya, nahari ng mga hari sa Panginoon ng mga Panginoon, ay kasama tayo sa kanyang kaharian. Para maranasan natin yung maging anak natin, yung maging anak ng hari, maging president at prinsesa ng kanyang kaharian. Kasi nga, kapag ginawa natin, kapag siya yung hari sa ating buhay, kapag nilalarawan natin kung ayaw niya gawin sa ating buhay, masarap sa pagkakas. At anuman bagyo ang ating pinagdadaanan, minsan pinapadaan tayo sa mga mabibigat na pagsubok. Pinapadaan tayo sa mga karamdaman. Bakit? Para masabi natin siya ang ating manggagamot. Minsan pinapadaan tayo sa kabiguan. Para masabi natin na siya yung tagumpayan ng lahat ng bagay at ating patutuloyin. Para pinapadaan tayo sa mga magsikat, sa mga masakit at mabibigat na karanasan. Para masabi natin siya yung ating tulungan, para masabi natin na siya ang ating nagbigan sa lahat ng bagay. Sino ba doon nakakalimutan? Sino ba doon nag-aatin na siya yung nagbigan natin sa taong 2025? Hindi lang tayo. Hindi ako dapat na magpuri sa mga pagkakit sa mga dahil nga ang Diyos ay napakabanal. Ang Diyos, mataas ang kanyang standard. Ang Diyos, kapag nagkasala ka, kapag ganun ka, hintayin sa
dalangin natin. Huwag po natin kung gawin yung dalangin ngayon. Kahit paulit-ulit po tayo nagkakasala, ang ating Panginoon po, paulit-ulit po tayo nagtatanggap. Kaya nga lamang Panginoon tagapagligtas ng ating Panginoon po, kung hindi kanya kaya niligtas ang ilang kasalanan. Kapag nga ang ating Panginoon Diyos, nagliligtas sa bawat kasalanan. Hindi po tayo nalagay sa mundo ito na perfecto. No. Hindi po tayo nalagay sa mundo ito na perfecto. Bakit kasi nga kung nilagay tayo sa mundo ito na perfecto, maaaring hindi naman natin siya kailangan sa mundo ito. At kung nilagay mo tayo sa mundo ito na perfecto, maaaring hindi natin tayo narating sa mundo ito. Kasama na po natin ang Panginoon yun. Bakit? Kasi nga, ang mga bumubuhay ng kabanalan, ang mga perfecto tao, wala sa langit. Lahat po nagbago sa mundo ito, temporary, maging ang tao. Sa kanyang pagiging hindi perfecto, kailangan pa rin ang ating Panginoon yun. Sa kabila ng kanyang paulit-ulit sa pagkakasala, dapat pa rin siya, lumapit sa ating Panginoon yun, dapat pa rin siya sumagot sa ating Panginoon yun. Bakit nga, tayo ay namin bumubagan sa ating mga kasalanan. Para lang tayo maging kapag-dapat ang pangin ang ating Panginoon. At tulad na lang ito ng isang kote. Ang kote ba kailangan ay natin siya magpapakalawa? Ang kote ba kailangan kailan ba siya magpapakalawa? Sapat? Meron nga isang kote. Ang isang kote, ulit-ulit siya umubutan sa kalwa para paulit-ulit na huwasan at nilisan ang kote yun. Ganun din po tayo, paulit-ulit tayo na malapit sa ating Panginoon at hindi tayo dapat ang gaman ng mga bukas na nandito. Pangalang bagay, ano yung plano natin sa taong nangyayari sa tayo? Una, pagkilala natin sa ating Panginoon. Ang pinagdadalo ng mga kapatid, kilala nila ang batang Jesus. Nung nakita nila nagagalak sila ng paglalabas at paglalabas niya, kasi nga, alam nila na yung batang Jesus na ito at tagapagsigas ng sanlibutan. Alam nila yung batang Jesus na ito sa kabila ng kanyang pangungsikan, sa kabila ng kanyang pagiging bata dahil ng pagiging bata ay sabihin dahil ng magiging buhay ng tao. Nagkaroon na po silang pagiging ng batang Jesus na ito ay pinagalalim pagkakamunta. Alam mo tayo, pinagala natin na Jesus ang natutunan ng pagkakamunta. Ganun nga po, pinalagay tayo sa sitwasyon na tulad ng mga kaltas. Pinalagay tayo sa sitwasyon na tulad ng mga kaltas para makita natin, alamin natin, marialan natin, may mga bata kasama natin ngayon, ganun po, mga bata kasama natin ngayon, darating ng araw, meron po siyang pinagpatan. Hindi natin masabi, dahil ang Panginoong Diyos ang may hawak sa kanilang pinagpatan. Maganda man ito, kung hindi mabuti. Kung hindi man ito mabuti, dapat natin panalangin. Na magkaroon sila ng magandang pinagpatan. Dahil nga, mga bata kasama natin ngayon, pinalangin natin na sila ay gab-gab-gab ang ariyan ng ating Panginoon. Ang ibang bagay. Ang mga kaltas, ang diyanto nila, ang ito, ang kanyan, ang kanila. Nagandong sila. Nagandong sila ng kanilang oras. Gaano mang kalayo ang kanilang nilakbay. Sumunta pa rin siya para maramdaman nila ang presensya ng ating Panginoon. Ang presensya na yun, nagbigay sa nila ng kagalakan dahil sa presensya na yun, alam nila, ang puso nila ng umabaw sa kagalakan, ang puso nila ng umabaw sa katuwaan. Kapag natin natin sa ating Panginoon,
Diyos na hindi nagsasawa, bigay sa iyo kung umapaw, na kaligayahan kung umapaw, pagalaman kung umapaw sa katuwaan. Dahil mga presensya ng Espiritu natin sa amin, minsan, umiyak ka lamang at ang presensya ng Diyos, pagalaman, pagalaman, dahil nga, pagkakasing natin. Ang uling paloob ay inandog ng mga pagkakasing ng mga ulo sa ibang mga natin. Sa panahon ngayon, ewan sa panahon natin ngayon, kung sa inyong mahal naman, sinabi mo ito, ilang kahalaga ito, sinabi mo mangyari, ang sentro, yung pera, mga kalutang saan, nag-represent sa ating mga Kristo, ang kanyang kadakilan bilang hari, ang kanyang kapangyarihan, at ang kanyang kamatayan bilang ating kapulapan ng tao. Ang ating Panginoon, niya rin ang kanyang sarili na mamahalin at malaking halaga para lamang sa inyo ay magkaroon ng maayos na limunin, maayos na pakay, maayos magdahil sa buhay natin. Hanapin po natin ang katuparan ng mga tago natin sa buhay sa mga Katabahan mo natin, nakatano natin, at paano natin magdano ng isang buhay. Dahil sa ating sabihin, sa ating pagkakulitan, meron ka rin ang plano ang ginagawa natin. Natin sa plano ng Jeremiah 9, verse 11. For I know the plan to live. Alam ko ang plano ng pag-ibig. Ang plano ito ay para